Ano ang ginagawa ng mga Hapon tuwing White Day? When you give, you're not expecting anything. Wala naman kaming binibigay noong February 14, pero bakit ngayon meron kaming natanggap ito? Hi mga kabal, Rigides, isa akong intern dito sa Japan. Today is March 14, 2024. Ito ay isang Japanese custom na tinatawag nilang White Day. Ano ang ginagawa ng mga Hapon tuwing White Day? Yung mga lalaki, binibigyan nila ng mga chocolates yung mga babae na nagbigay sa kanila noong Valentine's Day. Ito ay, yun yung mga may special someone or kahit naman hindi din special someone, nagbibigay din sila. Basta binigyan sila ng chocolates noong February 14, babalik nila yan pagka March 15. Kasi dito sa Japan, tuwing Valentine's Day, ang nagbibigay ng mga chocolates normally ay mga babae. So ngayon, pag nabigyan sila ng chocolates nung February 14, then they are obliged, most likely they are obliged to give you a chocolates also on March 14. That's the White Day. So, wala naman kaming binibigay nung February 14, pero bakit ngayon meron kaming natanggap ito, White Day? It's actually it's not a chocolate, but I don't know what it is. Basta yung siya. Ito. So yun. Wala kaming binigay na chocolates noong February 14, pero nga ito binigyan kami ng boss namin na lalaki, si Kusaka-san. Sensei, we call him Sensei kasi he teach us everything, almost everything here. So, binigyan niya kami ng ganito. So, I don't know kung bakit. Kasi nung February 14, nagbigay din naman siya ng hindi chocolates yung binigay niya sa amin, kundi box of oranges. So, yun. Parang siya din pa rin yung nagbigay yung Valentine's Day. Pero baka nagkataon lang yun, kaya tiniming niya lang ng Valentine's Day. Tapos, ngayon din, nagbigay din siya sa amin ng gift or present nung pagka-March 14. So, bakit kaming mga Pilipino, hindi kami nagbibigay ng mga chocolates noong February 14? Not all but many of us, those who have experienced before, hindi na kami nagbibigay ng mga chocolates. Bakit? Ito ang first reason. Yung mga Hapon kasi, kaya, di ba, pagbibigyan mo sila ng chocolates ng February 14, they feel like they were obliged to give you back on March 14. And hindi lang yan. Kasi, kunyari, kung ito yung binigay mo sa kanya, example lang to ha, kunyari, 3 chocolates ang binigay mo sa kanya ng Valentine's Day, dudublihin or titriplihin pa niya yan. Ganon sila magbigay. Kaya, kung kami kasi, last year, we take this as an experience kasi, meron kaming kasama na nagbigay ng chocolates doon sa isang namin kasama din. Hindi naman isa lang binigyan, marami din binigyan. Pero yung isang kasama namin, hindi naman siya Japanese, he is a Chinese. Tapos hindi niya tinanggap. And sabi niya, mas maliit yung sahod mo kaysa sa akin. So sa'yo na lang yan. Parang ganun ba? Parang wag ka nang magbigay. In a good way niya pagkasabi, pero siyempre, tayo mga Filipino, to refuse an offer is an insult. So, it's like an insult, pero tingnan mo lang yung bigger picture. Na, nga no, kasi kung magbigay ako ng ganito, parang obligado siyang magbigay sa akin sa pag March 14, which is, you are not expecting. When you give, you're not expecting anything. Pero ganun na talaga yung tradition and cultures nila eh. Pag nagbigay ka, kaya ayaw namin na magbigay ng mga present dito sa mga Japanese namin kasama, kahit gustuhin man namin, especially if we know their birthdays, parang gusto mo talagang magbigay eh. Kaso, pag magbigay ka sa kanila, bibigyan ka rin nila kaagad. So, wag na lang. Yun na lang yung namin, na kaugalian na lang ba na wag na lang kaming magbigay. So, going back dun sa issue na yon, hindi niya talaga tinanggap. So, ayun na nga. Ngayon na year, hindi na kami nagbibigay na kahit na sino, hindi kami nagbigay. Kasi meron din kaming binigyan na onasang or yung leader namin sa floor, binigyan namin ng chocolate nung February 14 last year. So,
Siyempre kami nagbigay, parang naobliga siya tuloy. Imbes kunyari 5 lang kaming nagbigay na ano, kunyari lang 'to ha, kasi marami kami, eh. Kunyari 5 lang kaming nagbigay ng chocolate sa kanya. So kami, binigyan niya rin kami ng mas malalaking chocolates, kaming 5, binigyan niya kami ng mas malaking chocolates. Tapos lahat din ng mga kasama namin, ng mga intern, na Filipino interns, binigyan niya rin pero mas maliit na chocolates. Pero yun nga, 'di ba? You see, na para siyang naobliga talaga kung titingnan mo. Kasi naman dito sa Japan, tuwing Valentine's Day, marami kasi mga chocolates, iba't ibang klase yan, 5 yan. Number 1, yun yung Giri Choco, yun yung mandatory choco na binibigay mo sa mga kasama mo, parang pasasalamat ba for your hard work and all of that. So yun yung binibigay mo. Second is yung Honmi Choco, yun yung choco na binibigay mo sa loved one mo, or if you like that person, you give this Honmi Choco. So, syempre, special yun, mas maganda, mas malaki, or much better yung ikaw mismo ang gumawa. Third is yung Tomo Choco. Tomo means tomodachi or friend. So, you give it to your friend. The fourth one is Family Choco or Family Choco. You give it to your family. And then the last one is Jibon Choco. That's for yourself. That is self-love, self-care. So, regaluhan mo yung sarili mo. Yun yung 5 different chocolates na klase-klaseng category na binibigay ng mga Japanese or culture, or let's say, it's not a culture, it's like a Japanese custom na ginagawa nila tuwing Valentine's Day. So, yun na nga. Pagka like mo yung person, then you give. So, much better sa ngayon ha, we, as an intern, that we experienced that before. So, example, kung gusto ko talaga, kung meron akong gusto na tao, bibigyan ko yan. Pero hindi yung bibili ako ng marami, tapos bigay ko na lang sa lahat. Hindi, kasi naobliga talaga sila eh. Ganun yung ugali ng mga Japanese. Ayaw nila na parang bibigyan kita, tapos okay, thank you. Parang ganun. Hindi. Gusto nila, pag binigyan mo sila, bibigyan ka rin nila ng balik. Mas malaki. Ngayon. So, kung titingnan mo talaga ng sige, bigyan ko na nga lang to kasi para mas marami akong matanggap. Ganun. Hindi eh. Hindi rin ganun eh. Kaya, you have to understand also their thoughts. Na ayaw din naman nila na ma-oblige sila, di ba? So, yun lang. So, ito, nagpasalamat kami sa boss namin. Isa sa boss namin. Ang dami kasi naming boss, di ba? Kung intern ka dito or worker ka dito sa Japan, of course, you have a lot of bosses. You have the kacho, bocho, mga leader, mga... So, itong boss na to, isa to sa pinaka leader ng mga intern. At saka, para siyang right hand ng kacho namin, yung section manager. Siya yung pinaka-close namin, one call away, everything na mga kailangan namin dito sa bahay at saka sa work, sa kanya talaga kami lumalapit. So, yun. Nagpapasalamat din kasi kami sa kanya kasi, ayun, nung Valentine's Day, binigyan niya kami ng maraming malalaki na mga oranges, and then now, binigyan pa niya kami ng present. So, thank you so much, Sensei, for this present on this White Day. And we really appreciate it, and we don't know how to give back, pero I think syempre we as a Filipino, we Japanese understands us naman kung hindi kami magbibigay, 'di ba? So yun lang. I hope everyone also will kanang kuhaan nyo to ng aral na, lalo na yung mga bago pa dito sa Japan, na hindi kayo obligahan na magbigay during Valentine's Day. Huwag kayong maano na, hello, hindi man lang kami nabigyan. Oh, ito pa, idagdag ko, nung Valentine's Day din, ang dami naming chocolates na na-receive actually from one of our boss also, kasi sa first floor, pag akyat namin sa third floor, meron din kaming boss doon, yung parang pinaka-leader. Then, binigyan din kami ng chocolates. Babae siya ha. Nagbigay siya ng chocolates sa amin. Pero, ngayon, March 14, hindi kami nag-give back sa kanya. Kasi, siguro, kung mag-give back din kami, ang dami naming intern. Siguro, let's say, sabihin natin, mga 20 din kami na mga intern. So, ang dami din, di ba? Ayaw naman din nila na, parang nahihiya din sila kung ganun. Ayaw din nilang mag-take advantage. So, yun. Kung ano na lang yung, kung meron ka na lang gusto talaga na tao na bigyan mo, yun lang ang bibigyan mo. Huwag ka nang ma-shy or ma-feel guilty na hindi ka nagbigay ng chocolate sa kanila. Kasi hindi ka talaga require. Kung ano yun lang yung bukal sa puso mo. So, yun lang. I hope this will also gives an idea to those mga bago pa lang dito sa Japan.
Thank you so much for watching. Don't forget to follow, like, and share. Bye!